Nahulog sa malalim na bangin ang wing van na yan sa Pintuyan, Southern Leyte. Naipit ang driver nito at sugatan ang pahinante matapos tumalon palabas. Nagpapagaling sila sa ospital. Base sa investigasyon, galing sa bayan ng St. Bernard patungong San Ricardo ang wing van. Pero nawala naman ng preno ang driver sa kurbadang bahagi ng kalsada. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, isang nawalang pulis ang pinatay sa Taguig at kinatay ang katawan na sa Baguio pa natagpuan. Mag-asawang kapwa-pulis ang suspect sa krimen. Crime of passion ang isa sa mga tinitignang anggulo. Nakatutok si John Consulta. Putol-putol at nakasako na ang katawan ng isang Police Executive Master Sergeant nang makuha sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes, December 5. Ang pagkakadiskubre sa katawan nagsimula sa sumbong ng kanyang anak na nawawala ang biktima. Nadiskubre ng mga otoridad na noong November 28, huling nakita ang biktima na nag-check-in sa isang motel sa Taguig at matapos ang kalahating oras, nakita na siyang may kasamang babaeng pulis na isa ring Police Executive Master Sergeant papunta sa inuupahang unit ng babaeng pulis sa Camp Bagong Diwa. Dito na napag-alaman na pinatay ang biktima. Umamin sa krimen ang mister ng babaeng pulis na isa namang Lieutenant Colonel. Doon po niya nabaril yung ating victim at napatay niya yung victim. After po noon, may pinakuha siya dito sa dun sa kanyang asawa, yung sinasabing Hackson. At ito po yung ginamit para i-dismember itong ating victim. Matapos katayin ang biktima, sinabi ng suspect na isinako nito ang kanyang katawan at ibinyahe sa Baguio City para ibaon sa bakuran ng kanilang bahay. Itinuro ng suspect ang pinaglibingan sa biktima. Bukod sa kanyang labi, nakuha rin ang 2 sako ng bigas, 2 white t-shirt at isang sangkalan. Ayon sa SPD, itinuturing nilang crime of passion ang nangyari base na rin sa extrajudicial confession ng suspect. May relasyon din umano ang biktima at asawa ng suspect at magkasama raw sa training. Isa lang naman po yung tinitingnan namin na anggulo dito ng motibo. Ito yung pong crime of passion o meron pong love triangle dito sa ating mga involved na victim at saka dun sa ating suspect. Sinusubukan pa naming hanapin at kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang 6 na residente sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Sampaloc, Maynila. Iniimbestigahan ang anggulong naging mitya ng sunog ang Christmas lights. Nakatutok si Von Aquino. Mag-alas 3 na madaling araw nang matupok ang 3 palapag na residential building na ito sa Sampaloc, Maynila. Nagising ako, umihi. Tapos may paghiga ko, may tulong. Pagbaba namin, mainit na yung daanan. May mga pumuputok na. Ayon sa Manila Fire District, hirap mapasok ang lugar dahil makipot ang daan. Kailangan po akyatin para masuppress kasi ito lang po yung entrance, exit at saka egress nila papunta sa loob. Ganito kakitid yung daan papasok doon sa nasunog na residential area. Ayon kay Adelaida Pili, yung isa sa may-ari ng nasunog na gusali, 1970s pa lang daw nakatira na sila roon. Pero na magtayo ng iba't ibang istruktura malapit dito sa kalsada, unti-unti nang lumiit yung kanilang daan palabas. Sa paunang investigasyon, sa unang palapag nagsimula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Kino-confirm pa po yun kung talagang may Christmas light po sa loob. Probably po more on sa electrical system ang kanilang tinitingnan. Pasado las 4 na madaling araw, tuluyang naapulang apoy. Nang lumiwanag, isa-isang inilabas ang bangkay ng 6 na residenteng nasawi. Pina-identify ng BFP sa mga dumating na kaanak ang mga nasunog na labi. Nang makita ang bangkay ng kapatid na si Ricardo Lopez, asawa nitong si Laila at anak nilang si Jillian, 9 years old. Pato-pato po sila doon, 3 na pailalim po yung ipak ko, tapos yung kapatid ko, tapos yung pamangkin ko po. Mga nagpagsak po sila sa hagdanan. Siguro sa gusto nilang makalabas po, inabot po sila doon sa may hagdanan. Nagdiwang pa raw sila ng kaarawan nilang magkapatid noong nakaraang linggo. Nasawi rin ang 82 taong gulang na may-ari ng gusali at ang mag-amang kasama niya sa ikatlong palapag. Umakyat sila sa 4th floor eh. Siguro hanap sila ng pwede madaanan kasi may tagusan po yan eh, papunta dun sa tsahin ko sa kabila eh. Kaso nga lang, siguro nataranta na rin sila kaya doon na sila inabutan sa taas sa 4th floor.
13 pamilya ang apektado at pansamantalang nananatili sa Laonglan Elementary School. Nakakadurog ng puso. Magpapasko pa. Parang matutulala talaga ako. Sobra. Inabutan sila ng tulong pinansyal at pagkain ng Manila LGU. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni JP Soriano. Matapos sadyang tumbukin ng China Coast Guard at pasabugan ng tubig ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal nitong Miyerkules. Mas ikinababahala na ng Philippine Coast Guard ang pagsali na ng Chinese Navy warship ng China sa mga dati na nilang ginagawang pangaharas sa West Philippine Sea. It is very alarming in a way that PLA Navy warship are encroaching our own exclusive economic zone. Ang tinutukoy ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang paglapit ng Chinese warship ng 300 yards sa BRP Pagbuhaya noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro na bagaman mapayapang aksyon at makikipag-usap ang posisyon ng Pilipinas sa pangaharas ng China, pinaghahandaan daw ng gobyerno ang pagpapalakas sa puwersa, katulong ang mga kaalyadong bansa, pero di raw ito nakatuon sa anumang bansa. Pinapalakas natin ang ating sarili para sa ganon, kung magresponde tayo ng A, kaya natin panindigan. Or pagka lumakas tayo, hindi lang A ang pwede nating response. Dumadami yan habang lumalakas tayo. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy kaugnay sa insidente noong Miyerkules. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.